Eh sir, depende po sa location nyo. Kung ang location nyo ay ganito, kagaya ng Palawan, kagaya ng Davao, na mga probinsya, sobrang alikabok, ganyan po yan, sir. Okay? Diba? Ganyan po ang mangyayari dyan. Makaklag-klag po yan. Diba? Tinan nyo naman yan, lagi maputik. Tapos pag nagputik po dito sa Palawan, pag uminit naman, sobrang alikabok naman. Diba? O may manok. Si Tinola yan. Ha? Tapos yung dry belt. Yan. Ang dry belt po, ang buhay lang po nito ay at least 50 to 60,000 km run, dapat magpalit ka na. Okay? Ano ba yung mga possible na pwedeng sirain nito? Unang-una yung mga bearing. Kasi yung mga sasakyan ngayon, karamihan ay naka-auto tensioner. Kapag po humaba po ng humaba ito at kumalog ng kumalog, gagapang po yung vibration niya sa lahat ng bearing ay kinakalog. Masaklap pa nito kapag naputol. Sasabit dyan, mababasag. Malas-malas mo kapag yung kaputol niyan ay tumalsik papunta doon sa loob ng radiator butas. So, dapat talaga, mga paps, alaga lang. Okay? Magtala kayo, maggawa kayo ng mga listahan nyo, sir. Kung kailan ba dapat pinapalitan yan. Walang epekto, master, kahit replacement filter gamitin sa D-Max 2023 model. Wala naman kasi nga, madalas mo naman siyang papalitan. Ito yung difference ng replacement. Yan, replacement sa original. Ito, original to. Yan. So, ang original nito, sir, umaabot to ng mga 1.5, mga ganyan, 1.8. Ito, mabibili mo lang to mga 500. Although parehas naman sila makaka-filter, ang problema lang pagdating sa mga replacement, mas madali lang talaga siyang ma-wear and tear. Yan. Dito, mas maganda syempre pag original, may budget ka dapat, original. Copy? Pero kung wala, basta palagi ka magpapalit, okay lang ang replacement, sir. Wala naman naging problema sa ganyan. Maliban lang sa NB350. Maselan ang NB350 sa mga fuel filter. Maraming salamat sa mga kaalaman mong ibinabahagi sa amin na di marunong. Ngayon, sir, matututo na kayo. Copy? Tandaan nyo, mga paps. Kapag ngayon ang mga fuel filter ay ganito, D-element, yan po dapat ay binubunot at hinuhugasan yung baso niyan. Kasi po, yan, ganito po ang laman niya, halimbawa, di ba? Nakasuksok lang po yung ganyan. Yung ilalim po niyan, puro tubig, puro dumi. Kung hihilain mo lang to, lalagyan mo lang ng bago, yung dumi at tubig niyan, andyan pa rin sa ilalim. Dadami pa lang po, lalo ng dadami yan. Ganito yan po eh. Ang logic dyan eh. Okay? Original versus replacement. Happy? Ngayon, ikaw naka-original, ganito ka naman magpalit ng filter. Copy? Ikaw naman naka-OEM, panay-panay naman ang palit mo. So, ano ang disadvantage and advantage ng dalawa? O, diba? Pwede mong talunin ng original kung palagi ka nagpapalit. Copy? O, pagdating naman sa pares kayo, mas maganda ang performance syempre ng filtering ng original. Eh, kaya lang, kapag ganito naman na lagi mong pinalalagpas, mawawalan din ng saysay kahit mag-original ka pa na ganito at 1 taon, 2 taon bago ka magpalit. Todas. Ngayon, nasa sa inyo naman yan, mga paps. Yung mga sinishare ko naman sa inyo, actual yan, yung mga ginagawa natin dito. Kailangan natin matuto, paps, doon sa mga, doon mo rin naman malalaman sa pagkakaiba, differentiate nung 20,000 sa 10,000 as per doon sa manual. Ikaw di pa rin naman ang magdadala niyan. Tama? Para hindi ka abutin ng pugak. Hindi na bali maging masirin ka sa ganito, sir. Basta wala ka lang malaking gastusin. Napakahirap niyan, sir, yung gagastos ka. Unang-una, pag yan po ay maganda ng takbo mo, bilang mamamatay. Sa traffic, bilang mamamatay. Start na naman. Minsan talagang ayaw na mag-start. Ang SUV po ng gantong Navara, ang original po niyan ay 26,000 to 28,000. Ang original, todas ka na dyan. Nakailang, ano ka na, sa 26,000 mo, i-divide mo ngayon yung presyo nito ng fuel filter sa 26,000 or 28,000, di napakaraming fuel filter nun. Kasi ilang taon mo naman yan papalitan. Kunyari, kung sa 10,000 ay makaka 5 months ka, 6 months ka, o di ibig sabihin, 2 fuel filter ka sa 1 taon. So, halimbawa, pag original yung dala mo, mahigit 2,000, so 4,000 ka,
per year. Halimbawa lang yan, 4,000 pesos ka per year kasi nga original yan. Eh, ilan yun? Ilan yun? 28, no? Di ba? 28,000 times mo sa 2. O di meron kang 48 pieces. Dami. Mas malaki ang tipid mo. Meron pa tayong pumasok. Ulit. Go ahead. Yes, tama master. Nasa modern era na tayo. Kaya nga pinag-aaralan po natin na mabuti. Kaya din ng air cleaner. Sabi daw sa air cleaner, ilang miles at ilang kilometer daw yan bago palitan. O yan, gagaya ng ganito po. Yan, saan po galing yan? Sa putikan. O diba, tumakbo po yan sa mga ganyan. O, ano po ang asahan natin, sir, kapag nagtag-init na, yung natuyo na, umaraw na, alikabok po ang abuti niya, kahit tinan mo engine. Sobrang dami ng alikabok. O, di ba? Kaya tinan mo yung kanyang air cleaner box. O, di ba? Tinan mo naman yan. O, saan pasok yan? Doon yan papunta sa inyong sistema. Pamuntang makina po yan, sir. Original, Nissan. Galing na sa kanila to. Kaya lang low power, yan o, di ba? Sensor, punong-puno ng carbon. Hindi kasi sila nagpe-perform ng mga ganito. Ng mga ganyan, o, di ba? Punong-puno ng carbon, todas. Low power. Copy? Asan yung air cleaner na ito, boss? Patingin? Kaya akala ko ba galing na ng Nissan yan? Teka, tingnan nga natin. Go ahead. Yan. Todas. Kita nyo mga paps, di ba? Kasi dito sa Palawan, sobrang alikabok kaya hindi po tumatagal yung mga air cleaner dito pag ganyan ng status ng inyong location. Dito saglitan lang, itim na eh. Tsaka yung pinong-pino na yan, sir, o yung pinong-pino na yan, saan yan pupunta? Papasok yan doon sa air cleaner mo, sir. Kagaya nito, NB350, oh, sobra, di ba? Umabot na nga dito yung mga putik-putik. So ito mamaya, tatanggalin pa namin ito at lilinisin. So sana meron naman tayong nahagip kahit konti-konti, kahit paulit-ulit po yan. Wala pa rin natututo, sir. For us, ihatid namin yung message sa inyo na kapag nag-20,000 na yung kilometeran nung nag-change oil kayo o nag-PMS kayo, automatic na dapat na magpapalit tayo ng air cleaner sa mga diesel, fuel filter, yan, cabin filter, oil filter. Dapat matik na po yan. Wala nang tanong-tanong yan, sir. Pag naka 20,000 ka na. Copy? Unless, nagpalit ka na mas maaga. Okay mga paps, maraming salamat and ciao. Yung mga hindi pa inaabot, magdidepensa pa yan. Sa akin yan, ganito. Pag kayo inaabot niyan,